Mga kapatid, mga minamahal, tayo po sa ating magiging mensahe ngayon ay magbibigay pansin sa salita ng Diyos sa Joshua chapter 1. Yan, Joshua chapter 1. Kung inyo pong matatandaan, ito po ay isang napakagandang talata. Nung si Moises po ay nawala, ang ginawa po ng Panginoon, ibinangon po niya si Joshua. Okay? Upang maging successor po ni Moses. At gusto ko pong bigyang pansin yung pong 8 and 9 at magiging particular po tayo sa verse number 9. Okay? Joshua. Bigyan natin ng pagkakataon yung mga kasama po natin. I-share po natin ang ating pong online sa kanila. Again, shoutout po kay Pastor Emerson Cruz at kay Ma'am Juby, kay Pastor Elmer Permites at kay Ma'am Chut at sa mga naka-tune in po ngayon sa atin, Ping Hasmin, magandang hapon po dyan. So, Bible Baptist Church, Davao City, wow! Communal Bible Baptist Church, Davao City, pagbati po sa inyo pong lahat dyan. Thank you for watching. Ayan. So, si Eric ng Milan, Italy. So, binabati po natin si Eric. Okay, ganun din po. Nais nating batiin si Aida Ganda Amikan, ang aking pong bunsong kapatid, ang aming bunsong kapatid. Okay? So, sige po, basahin ko na po sa inyo. Joshua chapter 1, verses 8 and 9. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. And this is our key verse. Ito pong magiging key text natin. Verse number 9. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Again, verse number 9. Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Let us pray. Aming dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy na pagsubaybay ng bawat isa sa ministeryong ito. Lalong salamat sa patuloy na paggamit mo sa ministeryong ito upang i-encourage ang bawat isa po sa amin. And at the same time, kami po ay turuan, Panginoon. Lord, I pray that you will again bless your humble servant. Bless me, O Lord, and please guide me. Give me wisdom. Please meet the spiritual needs of all our viewers, and may you give answer to all of their questions, maybe in their minds and in their heart. I pray, O Father, that you will be magnified and glorified in this ministry. Help me, Lord, and empower me, Lord. Again, thank you so much. For all of these things I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. Medyo napwesto po ako dito po talaga sa, actually po intentionally gusto ko po talaga yung araw sa umaga po dito sa UK. It is just that medyo nakasalang na po tayo at yung liwanag po ay medyo sumisilaw ng konti po sa akin. Alright, so dito po sa ating pag-aaral, gusto ko lang pong i-encourage ang bawat isa na meron pong dahilan kung bakit ako at ikaw ay dapat magpakalakas at magpakatapang. Well, pag pinag-usapan natin ng tapang, iba po sa concept ng tapang ng mundo ang ating pong pinag-uusapan. Tayo po ay magbibigay pansin sa tapang, lakas ng loob na nanggagaling sa Diyos. Okay? Alam naman po natin, again, the context is about Joshua, called by God to be the successor of Moses. At yun po ay maliwanag sa kabuuan ng chapter. And then, meron pong maliwanag na pagbibilin ang Panginoon na napakahalaga na siya'y wag liliko sa kaliwa, wag liliko sa kanan. Tutuloy lang po niya ang pinasimulan po ni Moses at ang pangako ng Diyos, siya po ay gagabay kay Joshua. And then, ang isa sa matibay
na masasabi po nating tagubilin po sa Kanya na dapat sa atin po maging maliwanag din. Ito po ay wag nating paghiwalay sa salita ng Diyos. Yun po yung sinabi ng verse number 8 na in-include ko po sa text natin ngayon. Na ang sinabi po ng Panginoon sa Kanya, malinaw, this book of the law, referring po doon sa kautusan ng Panginoon. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, it is good to be reminded, folks, that in the Christian life, it is always good to stick and stay sa kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, given na po yan, we need to give importance sa salita po ng Panginoon. We need to attend to it. We need to absorb it. We need to apply it. Kailangan po natin na bigyang atensyon ang salita ng Diyos, i-absorb ang salita ng Diyos, at i-apply ang salita ng Diyos. Now, yan po ang malinaw na sinabi ng Panginoon sa verse number 8. At alam niyo po, every time na akin pong nabibigyang pansin ang Joshua chapter 1 verse number 8, laging pumapasok sa isip ko po yung Psalm chapter 1 verses 1 to 3. Sapagkat yun po, consistent po ang salita ng Panginoon sa pahayag. Ang sabi po ng Psalm chapter 1 verses 1 to 3, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. In verses number 2 and 3, yun po yung masasabi nating kabuuan ng sinabi ng Panginoon kay Joshua. Ang sabi po, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Remember, sa verse number 8, ang sabi po, but thou shalt meditate therein day and night. So, yun po yung sinabi ng Psalm chapter 1. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Well, siguro po using our observation or maybe sa ating pong karanasan, ang ating pong delight sa salita ng Diyos, ang ating pong pagbibigay pansin at pagdidevote ng oras sa salita ng Diyos, ang ating pong pag-a-apply sa salita ng Diyos, ang magiging patunay na talagang napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay Kristiyano. Okay? But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. And because of that, ang magiging outcome, ang sabi ng verse number 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So, for me, I can say that Joshua chapter 1, verse number 8, ito po ay consistent sa sinasabi ng Psalm chapter 1, verses 2 and 3. Na ang ating pananatili sa salita ng Diyos, na ating pagbubulay, na ating pagpapahalaga, na ang ating pag-a-apply, ang ating hindi paglihi sa salita ng Diyos, ang magdadala sa atin sa pinagpala at mabungang buhay. Amen? But again, sinasabi ko po na in-include ko po yan, but I would like to dwell at maging focus po natin ang verse number 9. Have not I commanded thee, be strong and of a good courage? So, ang sabi po, hindi ba iniutos ko sa iyo na ikaw ay magpalakas at magpakatapang na mainam? Okay? For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. So, mga kapatid, ang aking mensahe ay ang paalala ng Diyos kay Joshua na magandang maging paalala rin po sa ating lahat, be strong and of a good courage. Be strong and be of a good courage. So, yan po ang gusto kong maging pagtalakay natin. Sa mundong ito, ang dami na pong nagiging dahilan ng kahit ng mga Kristiyano upang mag-alala, upang mabalisa, upang matakot, mangamba, and that is my concern. For us to be reminded of this very important message from the Lord, yung sinabi po niya kay Joshua. Mga kapatid, mga minamahal, ako at ikaw bilang Kristiyano, meron bang dahilan para tayo po ay magpakalakas at magpakatapang? Meron po bang po pwede tayong bagay na talagang pangahawakan sa usaping ito? Well, of course, pagka sinabi po ng Diyos yan, ang Diyos po ay mayroong malinaw na talagang gabay sa bawat isa po sa atin. Be strong and of a good courage. Mga kapatid, siguro po ang isang magandang dahilan para tayo po ay magpakalakas at magpakatapang,
sapagkat because of God's command. It is because of God's command. God is actually the one commanded Joshua to be strong and to be very courageous. Diba? I remember the Apostle Paul, nung sinabi niya kay Timothy sa ikalawang sulat niya, sa chapter 1, I think in verse number 7, okay, ang sabi, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Mga kapatid, mga minamahal, isang bagay na dapat malinaw sa atin bilang Kristiyano na ang pangamba, kabalisahan, takot at kaduwagan, hindi po sa Diyos yan. Hindi raw po yan ang espiritong ibinigay ng Diyos sa atin, but of power. Diba? So, ang sabi po, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So kaya mga kapatid, mga minamahal, it is good to always consider na ang Kristiyano po ay dapat kakitaan ng buhay na may lakas, tibay at tapang. At ang ating pong dahilan sapagkat yan po ang inutos ng Panginoon. Yes, inutos po ng Panginoon na tayo po'y magpakalakas, na tayo po ay magpakatapang na mainam. I remember in Hebrews chapter 13, verse number 5 and verse number 6. Diba? Ang sabi po, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. In verse number 6, ang sabi po niya, so that we may boldly say, yung idea po nung we may boldly say, we may courageously, confidently, courageously say, the Lord is my helper. I will not fear what man should do unto me. Mga giliw na taga-subaybay, anuman po ang atake ni Satanas sa ating buhay, anuman po ang sitwasyon na ating dinadaanan, anuman po ang problema na medyo masasabi po nating dumadagan po sa atin. Okay? Huwag po kayong padadaig sa takot. Huwag niyo pong hayaan na tayo po'y lumpuhin ng takot, kabalisahan at pangamba. Yan po ang maliwanag na sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan. Hindi ko ba iniutos sa iyo, yan po ang sabi niya kay Joshua, na ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mainam. Mga kapatid, isang paalala po na ang kalooban ng Diyos sa atin. Tingnan niyo po ang sabi ng sulat ni Apostol Pablo sa verse number 10 ng Ephesians chapter 6. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Mga kapatid, importante po ito na ako at ikaw bilang mananampalataya ay mapaalalahanan na ang utos ng Diyos sa atin, magpakatapang tayo, magpakalakas po tayo. Amen? Yes. Yun po ang kalooban ng Panginoon. So don't allow discouragement to put you down. Diba? Huwag nating hayaan na yung pong mga discouragement, yung mga sad and bad experiences in life ang magpapalumpo sa atin at magpapahina ng loob sa atin. Always remember the command of God. We need to be strong. We need to be very courageous. Number 1, because of God's command. Number 2, because of God's company. Amen? Ang isa sa reason din kung bakit ako at ikaw ay dapat magpakatapang na mainam sapagkat meron tayong katiyakan na kasama po natin ang Panginoon. Ang sabi po, have not I commanded thee, be strong and of a good courage? Ang sabi niya, for the Lord thy God be with thee, whithersoever thou goest. In fact, doon pa lang po sa mga unang talata, di ba, paulit-ulit, na nililinaw ng Panginoon sa kanila kung paanong ako kay Joshua, kung paano ko sumakay Moses, ganun din naman ako'y sa iyo. Diba? Mga kapatid, ang ating pong dapat maging pinaguhugutan ng lakas ay ang assurance na kasama natin ng Panginoon. Amen? That God is with us. Yun po ang dapat kinukunan po at pinaguhugutan natin ng lakas. Kung sino ang kasama natin. And I can say that the Lord assured His children na sasamahan niya tayo sa ating pong buhay. Kaya nga dito, isang napagandang pagdidiin na ginawa ng Panginoon sa kay Joshua, sabi niya, kung paanong ako'y sumakay Moises, ganun din naman ako'y isa sa iyo.
It is always important to consider the presence of God. Yung bang alam natin na ang Diyos kasama natin. Naalala ko nga po, di ba, yung mundo kapag ka nagpapalakas ng loob, yung somebody na nagiging object nila, talagang sa kanilang confession, sa kanila pong expression, sinasabi nila, basta kasama kita. Walang kailangan pa, basta kasama kita, hindi ako matatakot. Well, siguro po, mas applicable yan sa Diyos natin sabihin. Pagkasama po natin ang Panginoon, mga kapatid, ang sabi po again ng Hebrews 13 verse number 5, let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. It is very important for us to somehow also consider yung mga paggamit ng salita. Halimbawa, pag ginamit po ng Diyos yung salitang never, pag ginamit po sa Bible yung salitang never, sa tamang kahulugan po nung never, ano po ang ibig sabihin niyan? Kaya doon sa mga hindi makatanggap nung pong doctrine ng eternal security, wala po tayong magagawa kasi ganun po sinecure ng Diyos ang kanyang mga tunay na anak. Tayo po ang lagi naman nating nililiwanag. Hindi naman tayo nagtuturo at nagsasabi na ang ligtas, yung mga nagsabing sila'y tumanggap sa Panginoon. Ang ating pong itinuturo, ang ligtas ay ang mga totoong tumanggap sa Panginoon. Yung totoong tupa ng Panginoon. Yung totoong anak ng Panginoon. Hindi tayo nagtuturo na ang isang tao na nagsasabing siya'y tumanggap sa Panginoon ay ligtas. Ang itinuturo natin, yung turo ng Biblia na sino mang sa kanya'y tumanggap. Ang problema natin, di naman natin alam kung sino ang totoo at hindi totoo. Ang ating pong nagiging batayan lang, yung mga pagsasabi, ako'y tumanggap sa Panginoon, ako'y nanampalataya sa Panginoon, ako ay, di ba? Anak na ng Diyos. Claim natin yun. Sinasabi natin yun. Pero siyempre po, yung pong genuineness, yun po ang mahalaga. Kaya tayo po, yung eternal security, yung pong turo natin ng salvation, hindi applicable yan sa lahat ng nagsasabing sila'y tumanggap at nanampalataya na sa Panginoon. Applicable po ang eternal security sa mga totoong tumanggap sa Panginoon. Kaya kung meron kayo naririnig na nagsasabi na tumanggap sa Panginoon, lihis ang buhay, hindi sumusunod sa Diyos, at talagang nagpapatuloy sa kasamaan, wag niyo pong, sabi ko nga, wag niyo pong questionin yung doctrine. Ang questionin niyo yung buhay. The doctrine is very firm and clear, and masasabi po nating very much assured tayo na kapag ka po Panginoon ang pinag-usapan, ang pangako niyang kaligtasan. Now, the reason why I am emphasizing this, because the word never, ginamit po yan sa usapan din ng security natin sa salvation. Diba? Sa John 10:27, 28, diba? Ang sabi po, malinaw mga kapatid, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Hindi tayo nag-uusap doon sa mga nagpapanggap. Hindi natin tinutukoy dito yung mga nagkiklaim. Ang tinutukoy natin dito yung totoo na inangkin mismo ng Panginoon. Pagka ikaw ay inangkin ng Panginoon, natupad niya. Kapag ka inangkin ka ng Panginoon na anak ka niya, ang pangako ng Panginoon, malinaw po And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Bakit ba sisirain po natin ang napakaliwanag na pahayag ng salita ng Diyos only because of the questionable life of those who are claiming that they are saved? Ang eternal security ay para sa mga totoo at hindi sa nagpanggap. Yan po'y para sa mga nanampalataya at hindi sa mga professing lang. Kaya huwag kayong makonfuse sa buhay ng tao doon sa doktrina. Ang doktrina po maliwanag, ang pangako, and they shall never perish. And the word never, hindi kailan paman. Hinding-hindi, mga kapatid. So paano nyo ngayon masisisi yung mga naniniwala sa eternal security? Ang Diyos mismo ang nangako na hinding-hindi na po mapapahamak. Di ba? Never Ang ginamit na salita po, never. Now, idiniin ko po yan sapagkat sa pakikisama ng Panginoon sa atin, yun din po ang ginamit na salita ng Bible po sa atin. Di ba? Again, Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have, for he had said, ano po ang sabi niya? I will never leave thee nor forsake thee.
Kaya sa panahon na tayo po'y malayo sa Diyos, pag-isipan nating mabuti. Are we treading the right path? Diba? Are we following the Lord? So the promise of God sa kanyang taong pinili, itong si Joshua, and the same promise that every believer should appreciate is the promise of God's presence, of God's company. Na kapag ka talaga ang pinag-usapan, buhay Kristiyano, higit kanino pa man, at sa kung sino pa man, it is good for you to realize na ang dahilan kung bakit dapat kang magpakalakas, ano man ang sitwasyon mo, magpakatapang, huwag kang bibitaw, huwag kang bibigay, huwag kang magpapadala sa kahinaan ng loob, sapagkat ang Kristiyano ay pwedeng maging matapang, pwedeng maging malakas ang loob, pwedeng maging malakas. Why? Because of God's company. Number 1, because of God's command. Have not I commanded thee, be strong and of a good courage? Diba? For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. So, God's company. The presence of God para sa bawat mga tunay na anak ng Panginoon. So, yun lang po ang kailangan natin na talagang laging itatak sa isip natin, kasama natin ang Panginoon. Dumadaan ka sa matinding laban sa buhay, kasama natin ang Panginoon. So mga kapatid, be strong and of good courage because of God's command, because of God's company, and because of God's conquest. Amen? Yes. Ang tunay na mananampalataya ay dapat panatag sa pangako ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, at sa kapangyarihan ng Panginoon. Di ba lagi natin naririnig yan? The presence of God, the power of God, and the promises of God. Kaya nga may kantang standing on the promises. Di po ba? Well, may mga pangako ang Diyos sa kanyang mga anak. At kung ano yung ipinangako ng Diyos, tutuparin niya yon. Sabi nga po ng pahayag ng salita ng Diyos, for faithful is He that promised. So it is good to always consider and be reminded, folks, that God is with us, and because of that, we are more than conquerors, mga kapatid. So because of God's conquest, kumbaga si Satan po, na siyang totoo namang kalaban na umaatake sa atin, sa totoo niyan, Satan is already a defeated foe. Diba? Talunan na po siya. Talunan na po siya. Kahit kailan, hindi po siya mananalo sa Diyos, mga kapatid. Kaya nga, ang paalala ko sa inyo, para sa lakas at tapang, wag mong ipangahas ang lakas mo. Wala tayong kapangyarihan para talunin natin si Satan. Pero ang Diyos na nasa sa atin, yun po ay mas makapangyarihan kay Satan. For greater is He that is in us than he that is in the world. So yun po ang nagpapaging confidente sa atin that God is with us at siya mas makapangyarihan kay Satan. Kaya wag naman tayong aakto na sa buhay natin parang mahinang klase ang Diyos. Diba? Sa Romans chapter 8, verse number 31, diba? Ang linaw-linaw If God be for us, who can be against us? And the very concept, diba? The very idea, the very thought of that verse is actually, pag Diyos ang kakampi mo, sino mananalo sa iyo? Diba? Sino mananalo sa iyo kapag ka Diyos ang kakampi mo? So, ako at ikaw, mga kapatid, if you really want an encouragement, always put in your mind that God is with us and ang Diyos po ang kakampi natin. Pwedeng lumabas na api tayo dahil sa mga tao po na kung saan parang sabihin nating nalalamangan tayo, para bang unfair yung sitwasyon. Never na magiging unfair ang Panginoon. And to tell you honestly, if we will consider sa Biblia po, ang talagang mga record ng victories, ito po ay dahil sa ang Diyos po ang kanilang kasama. Diba? Tingnan niyo po yung story ni Gideon. Hindi paramihan kundi yung katiyakang kasama nila ang Panginoon. Tingnan niyo po yung laban ni David at saka ni Goliath. Hindi palakihan Kanina, hindi paramihan. Ito naman, hindi palakihan. Sapagkat malinaw po ng sinasabi po ni David, the battle is the Lord's. So ganun din po sa buhay natin, mga kapatid. Hindi po paramihan, hindi po palakihan, hindi po palakasan. Sapagkat kung lakas natin, wala, hindi po pwedeng ipangahas. Pero ba't ang sabi po natin, magpalakas tayo? Dahil nga po, meron pong utos ang Panginoon. Dahil nga po,
kasama natin ang Panginoon. Dahil nga po, mga kapatid, ang tagumpay ay nasa ating Panginoon. 'Di ba? Yes, talunan na po si Satan. Kaya kumbaga, we just need to claim the strength of God, the power of God in our lives, mga kapatid. Kaya anuman po ang pinagdadaanan natin, anuman po ang sitwasyon natin, anuman po ang laban natin, halimbawa po, usapang kasalanan. Siyempre bilang tao, andyan po si Satanas na laging umaatake sa atin. So, paano po natin mapagtatagumpayan yan? Kung ang ating pong bibigyang pansin ay ang Diyos sa buhay po natin. Diba? Usapang sin, we can only overcome sin through the power of God, mga kapatid. Kung ang pag-uusapan, sufferings, yung mga pagtitiis po natin sa buhay, hirap at sakit natin, mga kapatid, maliwanag din po na we can overcome and we can somehow carry all of those things by the strength and by the power of God. Lahat po Kaya nasabi ko, ang ganda ng sinabi ni Paul. If God be for us, who can be against us? Tapos binigyan niya ng assurance na ang anumang kailangan natin ibibigay ng Diyos kasi nagawa ng Diyos na ibigay na ang kanyang kaisa-isang anak, di po ba? Ang kanyang mahal na anak. Tapos sa verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Sinabi na ang lahat ng mga possible experiences natin sa buhay. Tribulation, famine, nakedness, peril, sword, diba? Mga kapatid, distress, lahat na. Sinabi na po. Pero ano ang maliwanag na declaration? Verse 37, nay, in all these things, we are more than conqueror through Him that love us. Mga kapatid, mga minamahal, isang napagandang paalala po sa atin bilang mga Kristiyano na ako at ikaw ay po pwedeng magpakalakas at magpakatapang na mainam. Why? Number 1, because of God's command. Number 2, because of God's company. Number 3, because of God's conquest. It is good to memorize Joshua chapter 1. Joshua chapter 1, mga kapatid, and verse number 9. Diba? Ang ganda-ganda po ng sinabi rito. Have not I commanded thee, be strong and of a good courage, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, listen to this, whithersoever thou goest. Diba? Sarap isipin, kasama natin ang Panginoon, saan man tayo pumunta. So mga Kristiyano, nawa ang paalalang ito ng ating Panginoon, ang ating pong pagbatayan. Ito po nawa ang maging lakas natin sa panahong ito na tayo po ay pwedeng nagugulumihanan, di ba? Pwedeng dumarating sa punto na tayo po ay nasasaktan. Mga kapatid, nawa ang kalakasan ng Diyos ang ating pong panghawakan. Okay, again, bago ko po binigyan diin sa inyo ang Joshua 1:9, nilinaw ko po sa inyo na sa verse number 8, okay, God emphasized to Joshua the importance of the Word of God na kung saan ito ang dapat maging gabay niya, pagbubulayan niya araw at gabi. At ngayon po, itinuro sa atin ang salita ng Diyos nang napakaliwanag din po, mga kapatid, na ang Biblia po, ang salita ng Diyos ay nagtuturo na talagang ang Diyos ay siyang nag-utos na magpakalakas tayo at magpakatapang. Alam niyo po, madaling sabihin ng isang tao, alam mo, lakasan mo loob mo, alam mo, magpakatapang ka. Pero alam niyo po, dapat magkaroon ng dahilan. Yung tao, bakit ko kailangan magpakalakas? Ba't kailangan ko magpakatapang? At yung ating pinag-aralan ng sagot, na ang Diyos, sinasabi niya, magpakalakas tayo, magpakatapang tayo, at sinabi niya ang dahilan. Di ba? Kasi ito ang utos ng Diyos. Kasi kasama mo ang Diyos. Kasi ang tagumpay natin ay ang Panginoon. So, yun po ang napakaganda. We have all the reasons to be strong and to be very courageous because of God's command, of God's company, and God's conquest. I hope and I pray, mga kapatid, na tayo po ay muling napalakas ng salita ng Panginoon. Hindi ko po maiisa-isa ang laban ng bawat isa sa atin. Hindi ko po matutukoy lahat ang anumang laban na pinagdadaanan mo. Ang pwede lang, bigyan kita ng idea sa pangkalahatan na posible po na may kasalanan.
sa buhay po natin na kailangan natin mapagtagumpayan at nagpapahina po sa atin at maaaring sisira po sa atin. Marahil meron kang mga nararanasan ngayon, may mga sufferings po tayo, diba? Struggles na nararanasan po tayo. Whatever it is, hindi ko man matukoy isa-isa, ang sasabihin ko po sa inyo, ang command ng Diyos, be strong and of a good courage. Yan po ang utos ng Panginoon. And then, yung pong assurance natin sa Panginoon, neither be thou dismayed, for I am with thee, whithersoever thou goest. Mga kapatid, please always put in your mind, okay, be strong and of a good courage because of God's command, because of God's company, and because of God's conquest. Yan po ang ating po pwedeng panghawakan at po pwede pong maging panuntunan sa buhay. Why you and I should be strong and courageous. Bakit po? Yan po ang salita ng Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa naging gabay mo sa amin. Salamat po sa patuloy na pagbibigay mo ng pagkakataon upang makapagministeryo sa iyong mga anak. Lord, alam ko po na bawat mensahe na ipinapangaral ay lagi pong mayroon pong nais iparating sa bawat taga-subaybay, tagapakinig, Panginoon. Marahil ito po ay tugon sa aming espiritual na pangangailangan. Maring sa mga present situations po namin, ito ang aming paalala at mensaheng kailangan. I pray, O Father, that you will continue to work in the heart of your people. Nawa, Panginoon, makita po namin na sa buhay po namin, it is always good to be guided. It is always good to be guarded. It is always good to be reminded, Heavenly Father, ng iyo pong banal na salita. And we thank you for your message to Joshua na sa nakikita po namin is the same message na dapat po naming maunawaan. Na ikaw ang siyang nag-utos na kami magpakalakas, na ikaw ang kasama namin, at ikaw din po ang tagumpay namin, Panginoon, na talagang talunan na po si Satan. May you continue to help us, O Lord, na makita namin ang mga bagay na dapat po naming gawin sa buhay na ito. Kaya, Panginoon, sino man po ang mayroong mabigat na laban ngayong araw na ito, na kung saan ninanakaw po at ang amin pong lakas ay tunay na talagang naapektuhan, nawa ang paalala ng mensaheng ito ay nakatulong po sa bawat isa sa amin. Kaya whatever battles we're facing right now, Lord, may we trust you completely and may we always consider your promises and your presence na kung saan kasama po namin sa buhay namin ito. Kaya Panginoon, katulad po ng mga halimbawa sa Bible na ipinakita mo na ang tagumpay ay dahil sa iyo. Salamat. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.